Magandang umaga, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon ngayong araw na ito. Sa parting ito ng ating programa mga kaibigan, atin na ngayong silipin kung ano nga ba ang naging epekto ng mga pag-ulan na mula sa habagat at doon sa low pressure area noong nakarang linggo sa mga water levels ng ating mga pangunahing dam dito sa Luzon. Hatid yan ng dam update mula sa Pag-asa. Ang tatlong dam dito sa Luzon, ang Angat, Pantabangan at Magat ay may iba't ibang function sa pagbibigay nila ng tubig dito sa ating rehiyon. Unahin natin ngayon ang Angat Dam. Mula kanina, nagkaroon ng deviation na negative 0.31 meters ang tubig sa Angat at dahil negatibo, ibig sabihin ay bumaba ito ng bahagya. Mula sa 167.58 meters noong June 29, ito ngayon ay kasalukuyang nasa 167.27 meters. Nananatili itong nasa low water level o less than 180 meters. Sunod naman sa ating update ang Magat Dam, isa sa mga pinakamalaki sa bansa at nagbibigay ng irrigation water at power supply dito sa Luzon. As of 6 a.m. kanina, naitalang nagkaroon ng deviation na 0.17 meters ang tubig sa Magat at bahagya itong tumaas. Mula sa 162.03 meters noong June 29, ito ngayon ay kasalukuyang nasa 162.20 meters. Walang dapat ikabahala dahil nananatili itong ligtas at higit sa low water level na 160 meters. At last but not the least sa ating update, ang Pantabangan Dam. Considered isa sa mga pinakamalinis dito sa bansa at isa sa mga pinakamalaking dam sa Asia na nagbibigay rin ng irrigation water sa Luzon farmlands at power supply rito. Mula rin kanina nagkaroon ng deviation na negative 0.20 meters ang tubig sa Pantabangan at bumaba ito ng bahagya. Mula sa 177.54 meters noong June 29, ito ngayon ay kasalukuyang nasa 177.34 meters at gaya ng sa Magat walang dapat ikabahala dahil nananatili naman itong ligtas at higit sa low water level na 171.50 meters. Mga kaibigan, para sa mga nais makaalam, importante na malaman natin ang sitwasyon ng mga dam na ito, lalong-lalo na sa Angat dahil maaapektuhan ng conditions nito ang mga lugar na binibigyan nito ng tubig. Bilang dagdag impormasyon na rin, bagamat naging maulan sa Luzon noong mga nakaraang araw, hindi sapat ang pag-ulan na punan ang tubig sa mga dam dahil hindi ito tuloy-tuloy. Sa pagpasok ng maraming pag-ulan sa mga susunod na araw, tinataya naman na babalik rin ang water levels sa mga dams sa normal. Mga kaibigan, kami ay magbabalik dala ang ilang anunsyo mula sa Pag-asa. Iyan matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kaibigan, naglabas ng ilang thunderstorm advisories ang Pag-asa kani-kanina lamang. Maaring maranasan ang isang thunderstorm na may malaking posibilidad kanina dito sa Zambales, partikular sa lugar ng San Antonio, Subic at Olongapo, pati na rin dito sa may Bataan, Pampanga at Bulacan at kanina yung 9:40 ng umaga. Ganoon din maraming makaranas ng thunderstorm dito sa may Bohol at kanina naman yang alas 10:37 ng umaga. Dahil nga itong mga advisory na ito ay advisory level na, ibig sabihin ang mga thunderstorms na ito ay maaaring maganap sa loob ng 2 oras at may malaki itong posibilidad na mangyari dito sa mga naturang areas. Samantala, dito naman sa atin, maaari ring makaranas ng isang thunderstorm within 12 hours kaninang alas 10 ng umaga at dito yan sa Metro Manila. Ang watch level naman na ito ay ibig sabihin maaaring makaranas ng isang thunderstorm sa loob ng isang lugar sa loob ng 12 oras at mayroon itong moderate possibility. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Abangan rin po ninyo ang updates ng ating kasamang si Weather Darling Aubrey Ner mamayang alas 12 ng tanghali. Mula po dito sa Panahon TV, ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat.